Unti-unting lumiwanag ang pilak na liwanag ng bukang liwayway. At ang liwanag ng umaga ay lumiwanag sa lungsod ng Dandelion. Sa harap ng ari-arian ng pamilya Rozark, isang malaking bilang ng mga tao ang nagtipon. Kahit na madaling araw na bagamat pabulong ang mga usapan. Lumikha sila ng isang kaakit-akit na ingay. Sa araw na yon, ang pamilya Rozark ay mangangalap ng mga bagong gwardiya. Ang mga naging interesado nakapila na sa harap ng isang entablado sa bakuran. At ang bawat isa sa kanila ay nagkukuskos ng kanilang mga kamay na sabik na subukan ang pagsubok. Kahit ang mga hindi makasali ay nagtipon-tipon upang manood dahil ito ay isang bihira at kapanapanabik na kaganapan. Maraming miyembro ng pamilya Rozark ang dumaan sa pangunahing tarangkahan, marami ring bantay sa paligid kaya walang sinuman sa karamihan ang mangahas na gumawa ng gulo. Ang hangal na mandirigma mula sa pamilya Rozark nasa bundok pa rin siya. May nagsabi maliban sa tila nawawala ang batong monumento. May sumagot ng kakaiba tumingala ang maraming tao mula sa karamihan ng mga manonood sa bundok baron. Kung saan may isang bata. Ang lalaking nakakulay lila roba ay may kinakalikot. Hindi na kailangang hulaan kung sino ito. Lahat sa lungsod ng Dandelion alam na ito ay maaaring walang iba kundi si Kahir Rozark. Kung hindi man kilala bilang hangal na mandirigma. Sa nakalipas na 10 taon narinig ng lahat sa lungsod ang kwento tungkol kay Kahir. Sa edad na 6 ang batang miyembro ng pamilya Rozark ay napagmasdan ang kanyang ugat sa sining sa pagtatanggol at natuklasan na ito ay isang walang kwentang ugat. Ibig sabihin, wala siyang kakayahang matuto ng mga kasanayan sa sining sa pagtatanggol. Sa lungsod ng Dandelion kung saan ang sining sa pagtatanggol ay lubos na iginagalang at ginagawa ng halos lahat. Ang mga kahihinatnan ng hindi makapagsanay ng sining sa pagtatanggol ay madaling maisipa. Gayunpaman dahil sa pamilya Rozark, kasalukuyang prestihyo sa lungsod ng Dandelion. Isang batang miyembro ng pamilya dapat pa rin mamuhay ng disenteng buhay kahit hindi siya marunong magsining sa pagtatanggol. Ngunit ang mga kasawian ay hindi dumating ng mag-isa sa araw na walang kwentang sining sa pagtatanggol na ugat ni Kahir. Ay nadiskubre. Sobrang sama ng loob niya. Sa panahon ng bagyo tumakbo siya paakyat ng bundok patungo sa mahiwagang megalit. Tumama ang kidlat at kahit na ang monumento ay hindi nasira. Tinamaan si Kahir at nawalan ng malay sa loob ng 3 araw. Mula noon bumalik na si Kahir sa bundok at tumayo sa harap ng tabletang bato. Mula sa loob ng ilang oras sa isang pagkakataon at pagkatapos ay para sa mga araw sa pagtatapos. Naging malabo ang kanyang mga mata at kahit estranghero ay kung minsan ay sumasayaw siya sa harap ng mahiwagang megalit. Sa una ilang miyembro ng pamilya Rozark ay humingi ng medikal na paggamot para kay Kahir. Ngunit wala itong epekto kalaunan ay sumuko na ang pamilya. Sa nakalipas na 10 taon ang pangalan ng hangal na mandirigma ay kumalat mula sa pamilya Rozark sa buong lungsod. Hanggang sa malaman ng lahat na may tanga sa pamilya Rozark. Kung lahat ng mga batang miyembro ng pamilya Rozark ay katulad niya magiging mas madali ang aming pagsusulit ngayon. Sabi ng isang miyembro ng karamihan. Tingnan mo lumabas na ang mga batang miyembro ng pamilya Rozark. Sina Veng at Eunice ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang henerasyon ng mga Rozarks. Naabot na nila ang ika-6 na antas ng nakuhang yugto sa edad na 14. Posibleng maabot nila ang pinakamataas na yugto sa oras na sila ay 17 o 18 na napakabihira bilang. 100 hindi pangkaraniwang mga batang lalaki at babae mula sa pamilyang Rozark ang umakyat sa entablado bawat isa. At bawat isa ay tumayo ng tuwid. Saglit na tumahimik ang maingay na bakuran. Habang ang lahat ng mga mata nakatitig sa mga batang Rozarks. Naglakad si Zin papunta sa entablado at humarap sa karamihan ng mga manonood. Magsisimula na daw ang pangangalap ng mga gwardya. Ang unang 20 tao na hindi natalo pagkatapos ng 3 galaw ay magiging empleyado ng pamilya Rozark. May tumunog na kampana at opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Isa-isa ang grupo ng mga taong nakapila nagsimulang humakbang papunta sa entablado at labanan ang mga batang Rozarks. Nagniningning na mga sibat ang nagsagupaan sa entablado, paminsan-minsan may tunog ng suntok ng palad. May malakas na hiyawan mula sa mga nanonood na maririnig mula sa malayo. Lahat ng mata ay naaakit sa entablado
at walang nagbigay pansin sa batang figura sa bundok Baron, sa tuktok ng bundok Kahil. Si Kahir sa paghahanap sa pamamagitan ng tumpok ng bato na dating naging mahiwagang megalith. Paano nabasag ang tableta? Bulong niya sa sarili. Dapat mayroong higit pang mga tagubilin ngayong kabisado ko na ang unang anyo. Habang naghahanap siya, naghalong alikabok ang nanakatakip sa mukha niya at damit. Kalimutan ko na lang, parang wala talagang tagubilin para sa pangalawang anyo. Lumabas siya sa mga durog na bato at inalis ang alikabok sa kanyang damit. Puno pa rin ng determinasyon ang mukha niya at nagniningning ang kanyang mga mata. Mukha nga siyang sikat na hangal na mandirigma ng lungsod ng Dandelion. Isang dilaw na daloy ng hangin ang lumabas sa mga palad ni Kahir. Ang buong pagkatao niya ay tila napuno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Dahil nagtagumpay ako sa unang anyo, dapat umabot na sa ikalawang antas ang ugat sa sining sa pagtatanggol ko. Inabot siya ng 10 taon, ngunit ramdam niya ang epekto ng pag-aaral. Ang unang anyo na nakasulat sa tapyas na bato. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kahir. Ang misteryoso, ang unang anyo ay idinisenyo upang ayusin ang mga ugat ng sining sa pagtatanggol. Upang ang sinumang may walang kwentang ugat ay makapagsanay nito. Ang mga bitak sa tabletang bato ay nauugnay sa pagpapanumbalik ng ugat sa sining sa pagtatanggol. Naisip ni Kahir na dapat ang kanyang ugat sa sining sa pagtatanggol ngayon ay maging katulad ng mga ugat ng ibang tao sa ikalawang antas, gayunpaman, naramdaman din niya na ang kanyang ugat ay medyo espesyal. Kung matutunan ni Kahir ang pangalawa at pangatlong anyo, malalaman kung gaano kataas ang kanyang ugat sa sining sa pagtatanggol, siya ay lubhang inaabangan ang panahon na malaman. Matututuhan ko ang iba pang mga anyo sa hinaharap, subalit sa ngayon, kailangan kong humanap ng paraan para maalis ang reputasyon ko bilang ang hangal na mandirigma. Unti-unting naglaho ang gintong aura sa kanyang mga palad na may ngiti. Napagtanto niya na siya nga ang pinakasikat na tanga sa lungsod ng Dandelion. Paglipas ng mga taon, hindi gaanong pinansin ni Kahir ang nakakainsultong pangalan at masaya pa siya nakikitang tanga ang tingin sa kanya ng iba. Pinipigilan siya nitong maistorbo habang sinusubukan niyang matuto ng sining sa pagtatanggol na pamamaraan mula sa tabletang bato. Mahaba pa ang mararating niya, baka papunta na siya sa pagsasanay ng sining sa pagtatanggol tulad ng iba sa lungsod ng Dandelion. Ngunit alam niyang mahirap makuha ang suporta at mga mapagkukunan ng kanyang pamilya ang eksaktong kailangan niya noon. Pagod na siyang tratuhin na parang tanga araw-araw. Ngunit kailangan niyang dahan-dahang ibalik ang paggalang na nawala sa kanya sa nakalipas na 10 taon. Pabalik sa entablado malapit sa pangunahing tarangkahan. Isang dosenang bata ng pamilya Rozark ang nag-away alinman sa gamit na kamay o may mga espada. Laban sa malalaki at malalakas na lalaki, bagamat ang mga Rozark na ito ay bata pa. Nakakayanan nila ng madali ang hamon ng pagharap sa kanilang mga kalaban. Kaya nilang talunin ang kanilang kalaban sa 1 o 2 galaw lamang, na ikinagulat ng karamihan at pinalaki ang kanilang paggalang sa pamilya Rozark. Hindi ba dapat lumaban lang tayo ng 3 galaw, maglaban na tayo? Sabi ng isang tao sa karamihan. Kailangan kong maging bantay para sa pamilya Rozark, may ibang nagsabi. Kailangan kong lumabas lahat. Lalong naging nasa sabik ang mga tao mula sa karamihan. Nang makita nila ang lakas ng mga lalaki at mga batang babae mula sa pamilya Rozark, kung sila ang napiling maging bantay, baka maswerte silang matuto. 1 o 2 sa mga espesyal na galaw ng pamilya Rozark, wala pang 1 oras, mahigit 200 tao ang nakakumpleto sa hamon, ngunit halos lahat ay nabigo. Paulit-ulit silang natalo sa arena, gayunpaman ang batang Rozark mukhang nagsisimula na silang mapagod. Tila halos humihina ang lahat ng enerhiya ng magkabilang panig. Sa wakas may 20 tao na bahagya lamang na nagtanggol sa kanilang sarili laban sa 3 galaw mula sa mga batang Rozark. Marami sa kanila ang nasugatan, ngunit ang mga nakapasa sa pagsusulit at naging pinahintulutang manatili sa entablado ay labis na nasa sabik. Ang mga mata ng lahat ay nasa entablado at nang bumaba si Kahir mula sa bundok. Walang nakapansin sa kanya. Tinahak niya ang daan sa karamihan at nagsimulang manood ng mga laban habang pinagmamasdan niya ang galaw ng mga pinsan niya, kapatid na babae at kapatid na lalaki. Kumunot ang noo niya na parang may iniisip.
Kumusta ang sining sa pagtatanggol na kakayahan ng pamilya Rozark? Kaya niya naisip. Nasubrahan na ba ako pag-iisip? Lalong naguluhan ang ekspresyon niya habang pinapanood niya. Nakakita siya ng mga tao mula sa kanyang pamilya na nagsasanay ng sining sa pagtatanggol noon, ngunit sa oras na iyon, hindi niya ito maintindihan, ngunit pagkatapos matutunan ng una anyo mula sa mahiwagang megalit. Naramdaman niyang may naiintindihan siya tungkol sa sining sa pagtatanggol ng pamilya Rozark, marami sa kanilang mga galaw ay puno ng kapintasan. Matapos makapasa sa pagsusulit ang ika-negatibo 20 tao. Lumabas si Zin papunta sa taas ng entablado. Napuno na ang 20 na bakante at tapos na ang pangangalap. Napatingin siya sa mga taong dumaan. Binabati ko ang lahat na nakapasok sa Black Squadron ng pamilya Rozark. Ang mga nasugatan ay maaaring pumunta sa paggamutan para sa libreng paggamot. Salamat Vice Commander, sabi ng bagong gwardiya. Kaya nakita nila na iba ang pagtrato sa kanila dahil sa kanilang bagong katayuan. Pagkatapos ng anunsyo ni Zin, marami sa mga lalaking nakapila pa rin. Nakaramdam ng pagkabigo, nagsisi sila na hindi sila nakarating doon ng mas maaga. Puno na ba ang bakante? Isang tao ang nagsabing na parito ako para sa wala ngayon. Malakas talaga ang mga batang Rozarks. Isipin na napakalakas sa murang edad. Ang mga batang Rozark na sumali sa pagsusulit ay naghahanda ng umalis. Para sa kanila ang araw na iyon ay isang pagsusulit lang. Teka. May boses na malakas na nagsabi mula sa 20 tao na lumaban ng 3 galaw. Humakbang sa harap ang isang matipunong lalaki na malaki at matangkad, siya ay may mukha na puno ng pinaggapasan at bahagyang kulay balat, inipon niya ang kanyang lakas ng loob tumingin kay Zin at sinabi. Vice Commander, di ba kung matalo o makatabla ako alinman sa mga batang miyembro ng pamilya Rozark, magiging kapitan ako ng mga gwardya.